increase. Oo, may panibago na namang increase sa presyo ng produktong petrolyo. Kausapin po natin ulit ang hanay po ng mga tsuper at mga operator. Kasama na po natin ang National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ang ALTODAP, si Ginoong Melencio Boy Vargas. Sir Boy, magandang umaga po sa inyo, Christian at Doris. Good morning, Kaboy. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris at saka Sir Christian at saka yung taga-subaybay, taga-pakinig. Magandang umaga po sa lahat. Kaboy, boy pa ba? Lagi naman pong ganun eh. Oo nga, ay, kaninang umaga nagtaas na, no, Christian? Magkano tinaas? Higit piso, Diesel, partner. no? Mahigit. Higit piso, halos lahat. Oo, so paano po ang reaksyon na naman po ninyo? Mayroon pa ba kayong mare-reaksyon sa ganyan na halos linggo-linggo ay puro pagtaas, wala pang pagbaba? Yun nga po, Ma'am Doris at saka Sir Christian, napakagulo po ng mga oil companies dahil yan po, pag po binuhay na naman namin yung aming per increase, sigurado bababa na naman yan. Kaya sabayan po nila yung pag-ano namin eh. Pero kayo po ay pinag-uusapan po namin kasamang Obet Martin ng Pasang Mazda na kung saan pag-aaralan po muna namin mabuti kasi ang hirap po nung nangyayari, ulong-sulong na lang po kami. Dapat po kasi nung nakaraan ibibigay na, pero baka po ang i-8 na lang namin dito para hindi po maapektuhan yung ating mga mananakay, baka i-8 na lang muna namin po yung fuel subsidy. Either dalawa po yan. Kasi nakabilbil naman po yung aming per hike doon sa LTFRB na sana po nung nakaraan, meron na po sanang meron na po sanang magiging desisyon. Ang naging problema po, biglang bumaba yung diesel. At magpapasko po yun eh. At nung napag-usapan po namin na kung sakaling ibigay po ng araw ng Pasko, hindi rin po namin kukunin, i-defer namin po dahil ayaw po namin ipasalubong sa ating mga mananakay yung pagtaas ng pamasahe. At alam po naman natin, pag tumas ang pamasahe, domino effect na po yan. Lahat ang mutataas. Oo. Magkano nga po ulit ang hiniling po ninyong fair hike noon, Kaboy? Ang hinihiling po namin doon na yung pong 13 maging 15. Tapos yung mga sa traditional po yon, pero yung mga modern jeep po, yung per 4 kilometers magiging 17 po sila. Opo, pero po sa patuloy pong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kahit pagbigyan po yung 15 pesos ngayon na base fare sa mga jeep, sapat pa rin po ba yun? Or baliwala rin, di ba? Ako tingin ko po magiging baliwala, pero kahit papaano po ay may dagdag na yung mga nawala po sa amin, yung nawala po sa amin ay kahit papaano ay mai-extend po yung nangyari po doon sa pagpapail po namin na yon. Pero kaya nga lang po, ang tingin po namin sa pong kasaysayan, pag sinabi mo naman 15 na Ma'am Doris, Sir Christian, sigurado naman tatawad yan. Opo. May sinabi po ang LTFRB nung nakaraan na maaari nilang pag-aralan yung posibilidad na magbigay na nga po ng fuel subsidy sa mga PUV kahit hindi na umabot doon sa $80 per barrel na parang yung pinagbabatayan bago magbigay ng fuel subsidy. Ano po ang inyong masasabi doon, Kaboy? Tama po kayo, natatalakay po namin yan pag nagpupunta po kami kay Chairman. Na yun nga rin po kasi siyempre po ang tinitingnan din natin yung mga commuters at saka yung pong domino effect nito. Kaya nakikipag-ugnayan po kami, kaya ngayon po yung napag-uusapan namin na nilakad na po yata nila sa Kongreso yan at saka sa Senado na kahit hindi po umabot, pwede pong magbigay. Depende na lang po yan kung magkano yung pondo ng binilaan po sa transport sector. Kaso gaano po katagal ang kaya nating hintayin para dyan? Kasi alam naman po natin matagal ang proseso ng ganyan. Mga pag-uusap, debate pa. Siguro naman po, dito sa pagtaas na to, siguro naman po makukumbinsi namin sila na maibigay na kaagad yan. Dahil siguro detalye na lang naman po kung may pera po talaga. Kasi ang usapin po rito, Ma'am Doris, Sir Christian, yung pong usapin kung may pera. Oo. Dahil kasi madali naman po mag-release yan pag may pera Correct. Paano kung walang pera? Papayag ba kayo yung subsidiya na nga, ayuda na lang? O yung in-kind, hindi na nga yung pera? Yun po ipag-uusapan namin. Kasi siyempre, kailangan kumonsulta po kami sa aming mga member. At doon po sa mga naaapektuhan mga tsuper, yung po yung magkukonsulta muna kami kung ano po yung gagawin.
Ang gusto lang po namin sana maging malinaw, ano ba, ibibigay ba yung per hike namin or fuel subsidy na lang. Siguro doon muna po kami mag-uusap. At ang tanong po natin diyan, hanggang kailan po tataas to? Kaya Tapos nga baka po ang gagawin na naman itong mga oil companies natin na pag nagtaas kami, magbababa sila ng magbababa, tapos magbababa ng konti, tapos pagka nagtaas, sobrang tataas. Oo. Kaya ako natanong yon Kaboy, Christian, kasi naalala ko bigla yung naging sitwasyon noon na umabot pa sa pamamalimos ng mga driver. Oo. Dahil hindi nga wala Yung mga talagang... tumatayo sa gilid ng kalsada at Oo. may mga karatula. Ano naman po yun, Ma'am Dory, Sir Christian, ano po yun, nung pong pandemic yun. Pandemya. Oo. Opo, nung pandemic po, hindi ngayon naman po walang po pandemic. Ako po, ang tingin ko po, dahil namasada rin po ako ng almost dekada rin po ako namasada, ay ang tingin ko naman po kaming mga driver, hanggat kinakaya po namin na nakakapag-uwi kami ng konti para mabuhay po yung aming pamilya, ay gagawin po namin. Hindi naman po, Ma'am Doris, Sir Christian, na kung sakaling kami mga driver, lilipat kami na ibang trabaho, ano naman ang makukuha namin, lalo yung mga senior citizen na. Oo nga. Ano naman po, naman po ang tatanggap sa amin, kahit po yung mga kumpanya. Yung mga kumpanya po ang hinahanap ngayon, yung mga talagang tapos ka ng college. Ako. Yung pagka sila sabi po, yung K-12, hindi naman po nangyari yun. Ngayon, pwede po kami makapasok sa construction. Ang tanong po, kakayanin po ba ng mga katsupera ng magtrabaho sa construction? O yun lang. Kasi syempre, Christian, parang yung sasakyan din nila, medyo wear and tear. Tumatanda rin, kaya mahirap nga naman kung sino ang tatanggap sa kanila. Pero sa ngayon, ay aabangan pa rin po natin. Ayoko naman sabihin na wala na tayong magagawa, di ba? Aabangan pa rin natin kung ano ang pwedeng solusyon. Naalala ko tuloy, kahapon, di ba, diniskusyon natin yung sabi ng Pangulong Marcos, Yes. magbigay kayo ng suggestion kung ano sa palagay nyo ang polisiya Yes. na magwo-work doon sa inyong sektor para makatulong naman. So para sa kanila. Yan, oo. ngayon nasa Kaboy. iyo po ang plataforma para sabihin po sa inyo ano po ba ang inyong maipapanukala na polisiya para kay Pangulo, at yan ang maging isa sa katuparan. Kaboy, ano po nangyayari sa likod nyo? Ma'am Doris, pakiulit po yung... Okay, tama na. Ano po ba nangyayari sa likod ninyo? Mukhang nagkakabugbugan dyan. Hindi naman. Hindi po. Kaboy, opo. Kasi ang Pangulong Marcos po meron siyang panawagan sa publiko na baka po meron tayong mga pwedeng isuggest na mga pulisiya sa kanya para po matugunan ang mga issue po at kinakaharap ng bawat sektor. Sa sektor po ng transportasyon, ano po ba ang maaari niyong ipanawagang pulisiya sa Pangulo para po matugunan ang inyong mga problema? Siguro po kami, dahil yung panawagan po namin, pag-aralan po at pag-isipan nila na tulungan po ang public transport. Dahil dito po sa ating bansa, kung makikita nyo po sa ibang bansa, napakaganda ng transport. Dahil po subsidy, mayroon po silang ng gobyerno. Dito po sa atin, puro private lang po dito Ang gusto lang po namin sana, tulungan kami ng gobyerno kung anong palisiya ang magandang gawin. Yan po yung nakaugma po yan, ang magbibigay po niyan, nakakausap naman. In fairness naman po sa ating bagong chairman ng LTFRB. Siya po lahat ng sa transport, handa po siyang tumulong, tinitignan po niya kung ano yung maibibigay niya. Kaya lang po, siyempre, tali ang kamay niya dahil meron pang mas mataas sa kanila. Opo. Na kung sakali po, dapat mag-usap silang mabuti ng DOTR para po yung sinabi ni Pangulo at konsultahin po nila ang transport sector. At maganda naman po ngayon dahil po lagi po kami kinukonsulta ng butihing chairman natin, pati po yung ating secretary na si Banoy Lopez, na kung saan nakakausap din po namin. Madali po kami humingin lang tulong sa kanila ng meeting. Kaya nga po, meron po kami hilinging meeting kaya kay secretary. Kasi po, hinihiling po namin, Ma'am Dory, Banoy. Sir Christian, hinihiling po namin yung Pasang Mazda na sana yung mga hindi nakapag-consolidation pa, mabigyan pa ng 1 year. Na ma-rehistro muna sila lahat para po kahit papaano, yung mga hindi makatakbo po, tapos mag-isip na po sila kung sila po sasama o hindi sasama. Hanggang doon na lang po sa 1 year na yon ang hinihiling po namin.
Yun po ay nakasalang na sa legal ng DOTR. Sana po ma-aproban yon para maraming matulungan ng mga At kung operator ano pa nga at po driver. ay abangan din natin kung ano ang magiging development dyan dahil marami pong mga nakaabang at nakasalalay din Correct. po ang buhay Oo. sa inyo pong hanap buhay. Yan. Kaboy, Tama po maraming yun. salamat po. Thank you po. Opo, maraming Maraming salamat. dito at Opo. mabuhay po kayong dalawa. Opo. Salamat, Mabuhay. Kaboy. Si Camelencio Boy Vargas, ang National President ng AltoDAP. Miss Beautiful.